Inatasan ni Pangulong Aquino ang AFP, Philippine Coast Guard, iba pang kinaukulang ahensya na pag-aaralan ng hakbang para protektahan ang mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea. Ito'y matapos mapaulat ang pagbangga at pagpapalubog ng China sa isang fishing vessel ng Vietnam sa Paracel Islands. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Inalerto ni Pangulo Aquino ang sandatahang lakas ng Pilipinas, Philippine Coast Guard at iba pang kinaukulang ahensya na pag-aralan ng mga nararapat na hakbang para protektahan ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Sinabi ito ng Pangulo sa insidente sa Paracel Islands kung saan isang fishing vessel ng Vietnam ang umano'y binangga at pinalubog ng China. Siyempre, pinapanood natin lahat ang nangyayari dyan. Kinukuha natin yung mga tamang leksyon at pinag-aaralan ng ating sandatahang lakas, Coast Guard at iba mga concerned agencies na kumbaga tinitingnan ng mga possible na scenarios at anong appropriate response natin. Bagamat kinukumpirma pa lamang ang pangyayari, pinatitiyak ng Pangulo ang pagkakaroon ng contingency measures ng Pilipinas ukol dito. Sa katatapos ng ASEAN Summit sa Myanmar, isa ang Pilipinas na nagpahayag ng pagkabahala at pagnanais na patatagin ang pagpapatupad ng Declaration of the Code of Conduct of Parties in Sea bilang pagtiyak na rin sa katatagan ng seguridad sa rehiyon. Nakapaloob dito ang pag-iwas sa mga pagkilos na ibayo pang magpapalala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Kakatanggap ko lang ng balita yung tilaw isa, no? Pero hindi pa natin ako-confirm, so naghihintay ako ng confirmation. Pero doon pala sa Myanmar, sa ASEAN na dialogue, sumali na tayo doon sa pag-express ng alarm sa nangyayari. At ang masakit nga nito, nung bumisita sa atin si Premier or Prime Minister Tanzung ng Vietnam, yung 80 na ibinabahagi sa ating report, 80 barko raw ng China na nando sa kasalukuyan nagbabantay ng kanilang oil rig at kakaroon ng tensyon, tumaas pa raw ang bilang na 120 o 130 kung tama ang tanda ko. Naalarma tayo dito at sumama tayo sa panawagan na meron nga tayong usapan, nandun na nga sa DOC sa pag-i-increase ng tension, nandun na nga yung lahat nagsabi will conform to international law, lahat nagsabi ng peaceful negotiations, sa tayo nababahala na bakit ganito ang nangyari mga developments. Nanindigan rin ng Pangulo na patuloy na tatalima ang Pilipinas sa itinatadhana ng international law sa usapin ng maritime dispute. Bukod sa Pilipinas, Vietnam at China, may inaangkin sa lugar ang Malaysia, Brunei at Taiwan. So, yung paglagay nila doon, paniwala ko, napakaliwanag, violation. Maski gano'ng kagaling na abogado, hindi mo mapapagtanggol na itong, ano ba yung definition? Island, kailangan, inhabitable. May facilities, for instance, yung source of water. No? Dapat talagang enough to sustain the community. Pero inhabited, ibig sabihin may tao na to begin with. Hindi mo din nila doon. At para manatili sila doon, hindi ka nagdadala ng supplies para makapanatili sila doon. So, pagtatayo nito mga facilities nila, yung pagre-reclaim doon sa Mabini. No? Sa Mabini. Talagang mukha namang violation of both the spirit and the letter of the DOC, which was agreed upon in 2002. And we brought this up and we'll be bringing it up again before ASEAN and probably also in ITLOS. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.